Kaugnay niyan, humingi po tayo ng update sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw. Maghahatid ng report live mula sa Senado, si Daniel Manalastas. Daniel? Yes, Greg, mamaya nga 2 p.m. nga ipagpapatuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ay inaasahang ngayong hapon ay magpapatuloy din yung pagsalang ni NBI na tumatayo ng witness para sa prosecution team. At kaugnay niyan, Greg, makakapanayam natin ngayong hapon si House Prosecution Spokesperson Reni Go. Magandang tanghali po, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin sa 13 sa tanghali. Ma'am, ito na, sinasabi si NBI Director Melvin Matibag, yung huling testigo para sa grave threats. And so far, ma'am, kamusta naman ang pagtanggap dito ng prosecution? Nagawa ba natin ang goal natin dito sa Article 4? Magandang tanghali, Daniel. Magandang tanghali, Greg, at sa lahat ng mga listeners and watchers ng IBC. Sa atin, nakita na successful kahapon dahil natag na yung last piece of the puzzle for Article 4, kung saan yung mga binitawang mga salita ni VP Sara Duterte na sa analysis ng NBI ay banta yan ng buhay at hindi lang banta. Ngayon, ang sinabi nga ni NBI Director Attorney Matibag, national security threat na nangailangan ng open and continuing investigation hanggang sa ngayon. Yan po ay gusto nating isalang kung ano po ang magiging ibig sabihin nito sa fitness to rule ni VP Sara, sa tuloy-tuloy niyang paghawak ng posisyon ng kapangyarihan, at kung okay lang po ba na sa susunod ay humawak pa siya ng posisyon ng kapangyarihan given ganito po kalala at kabigat yung implikasyon ng kanyang mga naging salita. Na-establish natin yun kahapon at sa araw na to inaasahan natin na mag-wrap up na. Supposedly last day na, hahabulin yung ilang cross-examination questions, redirect, recross, para po next week, pagkatapos po ng State of the Nation address, ay pupunta na tayo sa confidential intelligence funds. Ma'am, sa mga susunod na araw, inaasa ba may mga pasabog pa ang prosecution team? Well, ngayon, nakita na natin yung pasabog kahapon which is that sa pananaw po ng ilang mga ahensya ng gobyerno dito, national security threat na yung mga binitawang salita ni VP Sara Duterte. Dahil hindi lang po ito mga salita na banta, na krimen sa ating revised penal code at ngayon sinasalang bilang possible impeachable charges, impeachable offenses on ni VP, pero may leads daw. May leads daw kung sino yung mga kinausap na direksyon ng ating Vice President. So ang sa atin, ang mga susunod na pagsabog siguro ay yung maasahan na nating mga ilalatag na ebidensya for confidential and intelligence funds. Marami po kasi yon. Maraming mga ebidensyang hawak tayo at nasiwalat na sa publiko noon pa na hindi po regular at meron pong anomalya doon sa paggasta ng CIF. So yun po ang tutukan natin sa susunod na linggo. How about naman isilbin na yung Sabina. May we get your reaction lang doon sa mga senator judges na nag-oppose? Kalayaan po ng ating mga senator judges na once of the subpoena, pero hindi po dapat ituhan nito yung naging group ng request hapon done in open court. So sinabi po ni Presiding Officer Senator Chis Escudero yon. May confirmation tayo ngayon na may written issuance na of a subpoena na ipinadala sa mga iba't ibang ahensya na may hawak ng ganong records. At ngayon po, magagamit yung anumang mga records na yon para po bigyan ng mas malawak na picture doon sa pagpapaliwanag di maipaliwanag na paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte. Article 2 po siya ng ating Articles of Impeachment. Sa punot-dulo naman ito, gusto natin kung ano man pong impormasyon ang dapat maitawid at maihayag sa publiko para po malaman natin yung katotohanan, mangyari po at magawa ito ng impeachment court. Ma'am, huling katanungan na lamang. Si VP Sara, napabalita na meron daw foreign trip in light dito sa nangyayaring impeachment trial. May we get your comment din?
it's a choice for VP Sara Duterte to exercise her freedom to travel that way and her itinerary that way. Siguro ang standing reminder na lang nating lahat, no, may itinerary na sana po hands-on si VP Sara Duterte, which is her impeachment trial ongoing every Monday, Tuesday, Wednesday of each week. So, habang po tuloy-tuloy yung paglilitis, tuloy-tuloy naman po yung hinihintay ng taong bayan na sagot niya sa mga maraming alegasyon na hinaharap niya ngayon. So, sana po, hindi lang po makapunta si VP Sara Duterte, pero siya rin po ay proaktibong nagpa-participate sa impeachment trial niya. Okay, ma'am, siguro baka may panghuling mensahe po kayo sa ating mga kababayan na tumututok po sa impeachment trial. Meron tayong panawagan sa nakaraang taon, no, lahat ng sangkot dapat panagot. At ang gusto natin, yung pananagutan na ito ay tuloy-tuloy kasi dinadaanan natin yung mga proseso ng pananagutan. So ito po yung isa, no, yung impeachment trial. So gusto natin, hindi lang tayo nakaantabay, pero tayo mismo proaktibo sa panonood, sa paghimay ng impormasyong nakukuha, at syempre pag-aaral kung paano ba ito mag-figure in doon sa paano dapat yung pananagutan sa mga opisyales na hindi po tama ang paggasta or may findings o magkaka-findings na hindi tama ang paggasta. At gusto natin hindi lang po ito kay VP pero sa lahat ng opisyales na nakita nating sangkot, yun din po yung same proactiveness na ipakita natin. Pakita natin na kung ano mang nakita nating last year ay hindi na dapat maulit. Okay, maraming salamat po sa inyo, House Prosecution Spokesperson Renico. At yan muna ang pinakahuling update, edit moment. Pwede magsimula na nga yung impeachment trial ni VP Sara Duterte dito sa Senado. Balik sa iyo, Greg.